showbiz fanatics, narito na ang ilan sa mga kasagutan kung bakit nga ba patuloy pa ring pinapayagan ng TVJ na gamitin ng Tape Incorporated ang titulong Itbulaga kahit na nasa ilalim na ito ng kay Mr. Joey De Leon ayon sa IPO. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating mga updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercads natin na lagi pong nag-aabang at umaantabay sa mga videos natin. Maraming salamat po sa inyo pong panonood. And for today's video, ito na nga 13 minutes ago, inilabas po ng 1PH ang isa sa pinakamagandang news. Good news po ito coming from TV5. Sabi dyan, more exciting weekend sa 2024. Inanunsyo ng TV5 ang pinakabagong partnership nito kasama ang 9 Media Corporation sa pagbibigay ng magagandang programa sa telebisyon tuwing weekend. Sabi po dito, ang TV5 partners with NMC to enhance weekend TV experience. TV5 today announced a new programming agreement with the 9 Media Corporation to strengthen its reach and enhance weekend TV experience of viewers nationwide. The strategic partnership will see the integration of two TV5 leading programs, the Philippine Basketball Association Season 48 Commissioner. Si Guido P. Savaliero, President and CEO TV5, says the move is aligned with its chairman Manny B. Pangalinang visions of making high-quality content accessible to more Filipino households, adding this drives our commitment to constantly deliver the best content that Filipinos love to as many homes as possible. NMC is available on a free-to-air television and Channel 9 for Manila, Cebu, and Davao, Channel 5 for Zamboanga, Channel 8 for Bacolod, and Channel 12 for Baguio. Wow, talagang pinalawak na po nila. Ito po yung isa sa mga kasagutan dun sa mga request ng ilan sa mga kapatid na talagang gusto po nila. May mga provinces kasi na hindi po naaabot ng TV5 dahilan po minsan bumabagsak yung rating ng TV5 kasi syempre or ng EAT kasi may mga pagkakataon na signals po talaga ang problema. Kaya po sila nagna-number 1 minsan, 'di ba? Minsan lang naman 'yon. Dahil po dun sa problema po sa signal, kapag po nagkaroon ng konting bagyo, nagkaroon po ng konting aberya, nawawala po yung kanilang signal sa Free TV. Doon po kumukuha ng survey ang mga yung like AGB Nielsen, Notam, doon po nila binabase yung rating. So dahil doon mas pinalakas, it is also available on cable on the following channels. Una, Signal Channel 10, Sky Cable Metro Manila Channel 14, Sky Cable Cebu, Davao, Bacolod, Iloilo and Baguio Channel 6, Destiny Channel 14 or Destiny Channel, and Cable Link Channel 14. So maganda yan, at least 'di ba? This year 2024, kapag po na isa katuparan na ito, talagang hindi na natin alam kung saan dadamputin ng tape kasi parang pinagmamalaki kasi nila isang beses lang sila mag number 1. Feeling nila number 1 na sila sa buong taon, Talaga kaya tinatawanan po sila ng ilan sa mga legit Davercads. Pero eto na nga ano nga ba ang tunay na kasagutan dun sa katanungan na kahit po na isalin na isa pangalan na isa publiko na ng IPO or ng Intellectual Property Office ang titulo or trademark sa pangalan po ni Sir Joey De Leon for the second time sa Class 41 ay diniklara na at ibinasura na ng IPO yung apela ng tape patungkol sa trademark. Pero bakit pinapayagan pa rin ng tape or pinapayagan pa rin ng TVJ Productions at ni Attorney Buko na gamitin ng Tape Incorporated ang logo, ang title ng trademark na Itbulaga? Base po sa ilan sa mga pag-aaral or base po sa mga research na nabasa natin or article patungkol sa balitang ito, pinapayagan po sila or kumbaga parang they are just using those titles without the consent or without the permission of TVJ. Meron po palang kaukulan na parang fine or kaukulang kaso patungkol dyan. Kung sa korte po ng Marikina Regional Trial Court ay nag-file sila ng case na
copyright infringement. Ngayon, pag po na isa pangalan na lumabas na yung certificate, lumabas na yung injunction for using them, bibilangin po kung ilang days ginamit ng paulit-ulit ng tape yung titulo or trademark na Itbulaga, at mayroon po siyang kaukulang na kailangan nilang bayaran. So ganun pala yan, no? So sige, gamitin niyo lang ng gamitin, kasi lahat po ng mga fine, lahat ng mga days na ginamit po nila without the permission of TBJ, yung titulong Itbulaga, kung ilang beses po yan, bibilangin po ng korte yon. At may kaukulang bayad po yun. Kumbaga sa other term is, parang danyos, ganon, diba? Kailangan nilang bayaran, or else, papatong-patong po yung copyright infringement na pwedeng i-case sa kanila, mas malaki ang kanilang gagastusin. Kaya nga talagang, ang tape, sumusugal na sila eh. Kumbaga parang kumakapit na sa patalim, parang ganon. Para po talagang kung sakali man, no, na makalusot, iwas sila sa malaking bayad. Pero kung hindi talaga makakalusot, hindi sila makakaiwas dun sa milyon na kailangan nilang bayaran. Pero according to Tito Sen, hindi naman daw sila after dun sa pera na ibabayad ng tape. Mas gusto po nila na makuha na totally at ma-surrender na sa TBJ ang trademark na Itbulaga. Yun lang naman ang gusto nila, kasi ang pinaka-ginugol talaga nila, makaabot po sila dun po sa 50th year anniversary ng Itbulaga. Yun po talaga yung gusto nila. Pero dahil nagmamatigas ang tape, gagastos po sila ng malaki. So, dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komentong napili po natin mula naman sa mga legit viewers and subscribers po natin na lagi pong nag-aabang. Unahin po natin ang komento mula kay Romy Obispo. Sabi niya, good afternoon, Ma'am Darreds. Ang GMA7, pera-pera lang niya. Iba niya, natin maintindihan. Doon lang sila nagkamali kasi pinakawalan nila yung TBJ. Yun, totoo naman, 'di ba? Doon po talaga yung pagkakamali nila dahil hindi nila binigyan ng chance or hindi nila kinahon yung TBJ, pinabayaan nila after. Sabi ni Black Box, patalsikin talaga sila kasi ba naman nag-aalisan ng mga advertisers ng show. Ang contract ay sa Itbulaga, hindi sa fake Bulaga. Wala nang kita sa GMA. Kailangan na silang kalusin. Ayun. So, ito naman po ang komento niya, no? Pero as far as I know, kahit po kasi wala silang advertisers, ang pinaka-responsibility po kasi ng tape is magbayad po doon sa block time agreement nila sa GMA. So, it doesn't matter kung may advertiser sila or what, pero kailangan po nilang magbayad, no? Kung magkano man po yung kanilang, ang akin pong pagkakaalam, nasa 50 million, more or less yung kanilang bayad sa block time agreement nila ng isang buwan. Sabi ni Mr. Richard Cruz, sinusulit lang ng Tape Incorporated ang paggamit ng tape kasi alam na nilang mawawala na sila. Bye-bye, nyehehe. Ayun. So, ito naman po ang isa sa mga opinion ni Mr. Richard Cruz. Pwede din, diba? Sabi naman ni Mr. Tony Santos, the real reason kung bakit nila gusto delay ay libre na ang political ads ng mga halos-hos. Since tatakbo sila for party list, another thing, sinabi pa rin ni Tito Sen noon na sa interview niya na kung saan dinala ng mga halos-hos yung mga political ads na pumasok noong 2022 national election, ang pagkakaalam ko ay third quarter of 2024 ang start ng campaign for mid-year election. So, yun talaga yung hinahabol nila kasi syempre, mas malaki po kasi ang bayad ng mga political ads na yan Diyan po talaga pumapasok sa tape lahat ng mga kinita ng year 2022 at alam po ni Tito Sen yun. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Darreds TV. God bless everyone.